Magandang araw sa ating lahat. Inumpisa ko po ang vlog na to para share sa inyo ang buhay ng isang retired dito sa US at retired sa Pilipinas. Dalawang beses na akong nag-retired. Kaya sa ngayon, masasabi ko na sa akin lang, sarili ko, wala akong problema sa pang-araw-araw, pagkain, saka sa gastusin, para lang sa sarili siyempre. Yung mga anak ko, medyo okay naman na sila. Ang problema ko ngayon, kung paano ko ginagawa ang araw-araw na buhay ko bilang isang retired. Kasi kalimitan, nag-aalaga na lang ako ng mga apo ko, hatid sundo, luto, manood ng TV. Ewan, ganun, araw-araw. Tatakbo para naman kahit na paano ma-maintain natin yung ating kalagayan. Minsan ang buhay ng isang retired nakaka-boring din. Hindi mo alam kung anong gagawin mo sa next na araw, susunod. Saka ginawa kundi magluto, mamalengke, kumain, ayan, matulog, manood ng kung ano-ano, palipas oras. Kasi wala ka nang iniisip. Mayroon naman dumarating na kwan na pension, sabi nga nila. Kung hindi ka maluho, makakasave ka pa. Ang kaso nga, may pera ka nga ng konti. Pero ewan kung parang nag-aantay ka na lang ng time. Hindi naman siguro kasi may mga apo ako, marami akong apo dito na napaglilibangan. Minsan, bibiyahe ka. Punta ka sa mga ibang state kasi may mga anak din ako. Mamasyal. Pagdating doon, the same thing. Ganun din, parang nalipat ka lang ng lugar. Magluluto, mamamalengke, kakain, tulog, manood, pasyal-pasyal. Lahat ng inaasam mo noong nagtatrabaho ka na mag-relax, matulog, mag-exercise, kumain kung saan-saan, nagagawa mo ngayong retired ka na. Kasi wala ka ng problema eh. Kaya ayaw mo sa gusto, mabubuhay ka. Gumalaw ka nga lang. Wala ka nang gagawin kundi alaga mo ang sarili mo. Yung iba, ewan. Pero sa akin, ang libangan ko ngayon, yung mga apo ko. Darating ang time na kwan. Makikita nyo ang daily activities ko rito.
sa US. Sa ngayon, nandito ako sa US. Pero pag may time naman, pupunta ulit ako din sa Pilipinas. Sa Pilipinas naman, ganun din. May mga apo rin ako doon. Yun, pasyal din, kain. Ewan. The same thing kasi doon, wala din problema kasi meron din dumarating doon. Kasi bago ako nag-US, nag-retire din ako sa Pilipinas. Kaya, kahit saan ako mag-stay, mabubuhay ako. Pansarili nga lang. Pero kung may sobra, siyempre, sa mga apo at anak, ayuda ba? Sinishare ko lang to sa inyo para malaman nyo kung ano ang buhay ng isang retired. Hindi naman siguro pare-parehas. May mga nag-retired na mayayaman talaga kasi nakapag-save sila. Pero, ang pera pag nag-retired ka na, wala na. Parang, kahit bumili ka na isang bagay, sa umpisa, siyempre gusto mo ng sasakyan. Okay, bago, maganda, masaya ka. Pero habang tumatagal yan, nawawala na rin. Kasi nagsasawa ka na. Yung mga bagay-bagay na mahirap bilhin nung unang panahon natin na nag-uumpisa, sa ngayon, madali mo na lang ma-acquire. Pero, wala na rin silbi. Kasi ang lifespan mo ay gumagano na nga. Tuloy natin. Bilang siyang retired, relax na ang isipan mo. Kung tutusin Kasi, basic naman yung kailangan ng tao Kunting tirahan, pananamit, pagkain. Ano ba? Yung mga libangan, depende na lang sa'yo kung anong gustong libangan ang gusto mo. Pero sa akin ngayon, ang libangan ko yung mamalengke, magluto, pakainin yung mga apo. Pero yung mga bata ngayon, ayaw na nila ng mga luto ng kahit makadubo ka pa dyan. Ang kakainin nila yung mga na binibili sa labas. Ayun. Doon sila nag-enjoy, di respetuhin mo. Yun ang routine na sa akin lang na ginagawa ko bilang isang retired. Sa susunod na mga araw siguro, ipapakita ko sa inyo kung ano ang araw-araw na ginagawa ko. Pero kadalasan talaga ayun, hatid sundo sa mga apo ko. Nag-enjoy naman ako. Minsan, nag-aalaga. Masaya kami. Pero habang lumalaki ang mga yan, iiwanan ka na rin Kasi may kanya-kanyang preferred sa buhay. Gusto na ring
Ngayon, maglaro ng iba. Kasi kung ako kalaro nila, parang naboboring. Iba na mga bata ngayon. Ngayon, isipin mo na lang kung anong gagawin mo sa isang araw ba after ka magising. Di mo masabi kung retired ka na, kung masaya ka na nga, komportable o relax. Dahil parang may kulang pa rin eh. Ewan ko ano pang kulang. Mabubuhay ka naman kasi may mga ayuda naman na dumarating na sa'yo kasi pinaghirapan mo rin yun. Sobra-sobra pa nga eh. Ang kaso, kung ganitong tumatanda ka na, limited na rin ang capability mo na gumawa ng mga physical na gawain. Pati pagmamaneho, alanganin na rin kung minsan. Hindi ka na makadrive ng tulad nun, pwede ka mag-drive ng maghapon. Ngayon, limitado na lang. Kasi madali ka ng may stress sa kalsada. Pahinga, ganun. So, sa ngayon, alam mo naman sabi ko, sa susunod na episode siguro, magsasama tayo. Abangan nyo. Okay?